Kabanata 5406. Nubi, Domineering. Taos-puso ang paghanga ni Dawang. Bihira siyang pumuri sa iba, lalo na kay Long Shisan. Hindi nasisiyahan ang dalawa sa isa't isa. It's good to know. Don't pretend to be cool in the future. Kung magpapanggap ka na cool, tatamaan ka ng kidlat. Inalis ni Long Shisan sina Optimus Prime at Ding Hai Needle, ang kanyang mga mata ay nagniningas at ang kanyang momentum ay walang kapantay. Dapat mo ring alisin ang minanang espiritu ng emperador na ito. Ito ang resulta ng iyong tagumpay. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Malakas na tumanggaw si Long Shisan, labis na nasa sabik. Kung gayon hindi ako malugod, Xiao Chenzi, kwek-kwek. Ang espiritu ng pamana ay ang kayamanan ng buhay ng emperador. Para sa mga ordinaryong tao, ang espiritu ng pamana na ito ay ang pundasyon para sa epekto sa kaharian ng emperador. Sa espiritu ng mana, ito ang tunay na anyo ng emperador, at makakamit niya ang katayuan ng kataas-taasang Diyos sa hinaharap. Ito ay hindi isang problema sa lahat. Sa sandaling ito, lahat ng tauhan ni Kui Mulang ay nalipol na. Sa sandaling ito, dahan-daang naglakad si Dawang patungo sa isa pang higanteng estatwa ng bundok, iyon ay ang kanyang dating kapatid na si Emperor Bai Yao. Makukuha mo ang diwa ng mana, Dawang. Tumingin si Jiang Chen kay Dawang. Bahagyang nag-alinlangan si Dawang, tila nahihirapan ang kanyang mga mata sa pagkabalisa, at hindi niya alam kung bakit. Palagi mong ipinagmamalaki ang iyong hitsura bilang isang mahusay na emperador, ngunit nangyari iyon sa huling buhay pagkatapos ng lahat. Dahil mayroon kang malapit na relasyon kay Emperor Bai Yao, dapat mo siyang kilalanin ng husto, at ang diwa ng kanyang mana na ibinibigay sa iyo ay pati na rin ang tadhana. Ang tunay na diwa ng mana ay hindi ka tatanggihan. Ito ang nararapat sa iyo. Tinapik ni Jiang Chen si Dawang. Medyo basa ang mga mata ni Dawang. Naantig siya kay Jiang Chen, naalala ang nakaraan niyang buhay, at may mga inaasahan sa hinaharap. Sa kanyang huling buhay, siya ay isang taong may kapangyarihan, naglakbay sa buong mundo, at nakamit ang trono, ngunit siya ay pinatay ng isang taksil. Sa buhay na ito, kailangan niyang matugunan ang kanyang konsensya, sa isang kapatid na ganito, ano pa ba ang mahihiling ko? Anong tinitingin-tingin mo, malaking dilaw na aso? Kung ayaw mo ng inheritance spirit na ito, may mga taong gusto pa. Sabi ni Long Shisan na may kumikinang na kilay. Huwag kang mag-alala, nakita ko na ang iyong hitsura bilang isang emperador, at ang aking hitsura bilang isang emperador ay dapat na pamilyar din sa iyo. Maaari pa rin akong maging isang emperador na walang espiritu ng mana ng emperador. Matigas na sabi ni Jiang Chen. Alam ni Dahuang na hindi siya makakatanggi. Napaka-desisyon ng mga salita ni Xiao Chenzi. Ang diwa ng manang ito ay talagang may pambihirang kahalagahan sa kanya. Sapagkat ito ay hindi lamang isang diwa ng pamana, kundi isang pagpapatuloy ng pamana mula sa nakaraan at kasalukuyang buhay. Tumalon si Dawang, lumipad pataas sa siyam na langit, hinawakan ito ng isang kamay, hinigup ang minanang espiritu ni Emperor Bai Yao, at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Bai Yao, hayaan mo akong kumpletuhin ang hindi mo natapos na ambisyon para sa iyo. Minsan mo nang sinabi na gusto mong makita ang magulong bituin sa dulo ng mundo. Iyon ay isang lugar na kahit ang emperador ay hindi mahawakan. Siguradong dadalhin kita doon. Huminga ng malalim si Dawang, ito na lang ang natitira niyang alaala na hindi nabubura. Napakakaunting mga bagay na naalala ni Dawang sa nakaraang buhay. Bagamat binigyan siya ni Empress Mengji ng mga pahiwatig, may mga bagay na nawala sa mahabang ilog ng panahon at wala ng bakas ng mga iyon. Ngunit si Bai Yao ay kanyang sarili ang kanilang mga matalik na kaibigan sa buong buhay ay nahulog, ngunit nakaligtas siya, habang si Bai Yao ay nawala ng walang katapusan sa reincarnation. Ang nakaraan ay palaging lilipas. Ang pagbabalik tanaw sa kasalukuyan ang tanging paraan para tunay na bumitaw. Ang mga panghihinayang sa huling buhay, sa buhay na ito, sasamahan kitang marating ang tuktok. Mahigpit na magkahawak ang mga kamay ni Jiang Chen at Dawang, at naroon na si Long Shisan. Nagkatinginan silang tatlo at ngumiti sa isa't isa. Mainit na patatas din ang inheritance spirit na ito. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gustong makakuha nito. Dapat dali-daliin ninyo itong dalawa. Pagkatapos ninyong mapino ito ng matagumpay, aalis na tayo rito.
Same time na sinabi ni Jiang Chen na sa sandaling umalis siya dito kasama ang espiritu ng mana ng emperador, malamang na mas mahirap kung may makatuklas sa kanya. Mabuti. Magkasabay na nagsalita sina Long Shisan at Dawang, na may matitigas na mga mata. Napakabuti nitong espiritu ng mana. Nagagawa nitong dumagsa rito ang hindi mabilang na malalakas na tao. Ito ay isang bagay na maaaring magbago ng kapalaran ng isang buhay, at ito ay isang bagay na maaaring magpapahintulot mga tao na umakyat sa kaharian ng imperial nang walang anumang panggigipit. Masaya rin si Lan Lingji at ang iba pa para kay Dawang at Monkey. Ngayong naalis na ang kanilang makapangyarihang mga kalaban, sa wakas ay natagpuan na nila ang mana ni Emperor Bai Yao at Emperor Yingkon. Sa wakas ay kumpleto na ang kanilang mga merito. Nang lubusang nasipsip nilang dalawa ang mana, espirito, maaari na silang umalis. Maingat na pinrotektahan ni Jiang Chen silang dalawa, baka may mangyari muli. Kung tutuusin, higit pa sa ilang tao ang pumasok sa lugar ng pagkalipol ng black hole. Maging maingat sa paglalayag sa 10,000 taong barko, hindi kailanman ibibigay ni Jiang Chen ang kanyang buhay sa hindi kilalang basta-basta. Ang diwan ng mana ay napakahalaga din sa iyo. Tumingin si Chen Lo kay Jiang Chen at medyo naantig sa kanyang puso. Sa puso ni Jiang Chen, ang kanyang dalawang kapatid na lalaki ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sarili. Kung mayroon siyang magagandang bagay, hindi niya ito kukunin para sa kanyang sarili o ibibigay man lang. I can continue to practice. I don't believe that without the spirit of inheritance, I will not be able to reach the realm of the great emperor. Are you so unsure of your man? Marahang kinamot ni Jiang Chen ang ilong ni Chen Lo at nakangiting sinabi. Ngumiti si Chen Lu, ang taong ito ay laging may 100 dahilan na naghihintay para sa iyo. Paanong hindi alam ni Jiang Chen ang iniisip ni Chen Lu, ngunit may mga bagay na hindi niya ipaglalaban. Sa paglipas ng panahon, binabantayan ni Jiang Chen sina Long Shisan at Dawang. Isang maputlang gintong liwanag ang patuloy na lumitaw sa katawan ng dalawang tao. Nararamdaman ni Jiang Chen na lumalakas ang kanilang mga aura. Ang aura na ito ay hindi isang pagpapakita ng lakas, ngunit ito ay ang hindi nakikitang tadhana na nagmumula sa kanilang mga katawan, na maaaring baguhin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ba ang kapangyarihang minana ng dakilang emperador? Si Jiang Chen ay medyo naiinggit, ngunit taos-puso din siyang masaya para kina Long Shisan at Dawang. Ang mga aura ng dalawang tao ay dumaranas ng banayad na pagbabago. Ang kanilang hinihigop sa diwan ng mana ay higit pa sa naiintindihan ng mga ordinaryong tao, kahit na sila ay hindi rin napagtanto ni Jiang Chen na ito ang asensya ng buhay ng emperador, iyon ang pamana ng buhay ng emperador. Sa wakas, pagkaraan ng ilang araw pa, ang katawan ni Dawang at Long Shisan ay ganap na naging gintong liwanag, na patuloy na tumitibay, at sa wakas ay napigilan ang ningning. Si Long Shisan ang unang nagising. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng ginto at ang kanyang aura ay abot langit. Kung ikukumpara sa dati ay iba na talaga siya. Bukod dito, tumataas pa rin ang kanyang lakas. Kung hindi dahil sa black hole na ito, annihilation area, ito ay patuloy na pinipigilan ang kanilang lakas. Ang kanyang cultivation level, sa sandaling ito, ay tumaas na sa kalangitan. Kamusta ka na, Unggoy? Tanong ni Jiang Chen. This is the feeling, it feels so good. Pakiramdam ko lahat ng bagay sa mundong ito ay parang naging sobrang liit. Sa lakas ko, hindi ako makapaghintay na maabot ang kaharian ng Star Lord. Tuwang-tuwang sabi ni Long Shisan, na ipinapakita ang kanyang dominanteng kilos sa bawat galaw at kilos. Ang espiritu ng mana ng emperador ay talagang karapat-dapat. Hahaha. Alam kong hindi mo ako pababayaan, hahaha. Alam ko na. Sabi ni Dawang na may malaking ngiti, at tahimik ding nagising, ngunit may bakas ng luha sa kanyang mukha. Sinabi niya na wala siyang pinagsisisihan sa buhay na ito. Hiniling niya sa akin na maabot ko ang tuktok para sa kanya at bumalik sa kanyang bayan sa kaluwalhatian. Pulong ni Dawang, at halatang ito ang kapatiran na hindi niya kayang bitawan sa dati niyang buhay. Ako ay ganap na sumanib sa minanang espiritu ni Emperor Bai Yao. Tumingin si Dawang kay Jiang Chen, na tahimik na tumango. Tila ang relasyon ni Dawang at Emperor Bai Yao ay hindi ordinaryo. Ang minanang espiritu ni Emperor Bai Yao ay hindi man lang lalabanan si Dawang, at diretso niya itong kukumpletuhin.
Pagkatapos ng pagsasanib, ang pakiramdam ng tubig, gatas, at pagsasanib ay lalong nagpasigla kay Dawang. Kung ikukumpara sa pagsasanib ni Long Shisan, tila mas bagay ito. Sa tansya ko, sa loob ng 3 hanggang 5 taon, imposibleng ganap na may sama ang diwa ng mana. Bagamat ito ay unti-unti kong hinihigop, ang diwa ng pamana ni Emperor Yingkun ay hindi maaaring ganap na mapag-isa. Ang daan patungo sa pagiging isang ang emperador ay mahaba pa ang lalakbayin. Nagkibit-balikat si Long Shisan, medyo walang magawa. Kung ikukumpara sa rhubarb, tiyak na malayo ito, ngunit para sa iba, isa na itong hindi maisip na yaman. Sa katunayan, kahit si Xiao Chenzi ay binigay ang diwa ng mana at determinadong ibinigay ito sa kanya, nalungkot si Long Shisan. Walang nagmamadali, marami tayong oras na para umalis tayo dito. Same time na sinabi ni Jiang Chen na ngayon ay nakuha na nila ang sukdulang kayamanan, ang espiritu ng mana ng emperador, na siyang pinakamalaking pag-asa sa pagiging emperador. Okay, I'm tired of staying in this damn place, kaya gusto ko lang makita kung makakalusot ako sa Star-Lord level. Tumawa si Long Shisan at sinabi, puno ng kumpiyansa. Bilang may-ari ng diwa ng mana, ang kanyang lakas ay nakatakdang maging 3 puntos na mas mahusay kaysa kay Jiang Chen. Oras na para umalis. Ang mga mata ni Jiang Chen ay komplikado at sinabi niyang malungkot. Kuya, I believe my sister-in-law will be fine. You don't have to worry too much. Baka nasa ibang lugar pa siya, at siguradong mahahanap natin siya. Sabi ni Lan Lingji na may matigas na mata. Kabaitan. Tumango si Jiang Chen, na may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Natural, hindi niya ito kayang bitawan ng ilang sandali. Sabay na pumasok sina Lan Lingji at Yan Chenyo sa walang hanggang mundo. Ngayon ay lumitaw na si Lan Lingji, ngunit malayo pa rin si Yan Chenyo. Paanong hindi siya mag-aalala? Kahit na kasing lakas siya ni Jiang Chen, nag-aalala pa rin siya sa kanya. Kailangan mong mahanap si Xiaoyu sa lalong madaling panahon. Kapag ligtas na siya maaari kang maging komportable. Ang lahat ay muling nagsama-sama at umalis sa Annihilation Area sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng kalangitan, libu-libong milya bago ang Annihilation Zone, mahigit 30 barkong pandigma ng Starship ang dumaan sa mabituing kalangitan. Si Lord Shigoxing ay nakasuot ng itim na damit, nakatayo sa busog ng barko, ang kanyang mga kilay ay nakakunot at ang kanyang mukha ay madilim. Damn it! Sino ta? Sino ang pumatay sa diwata at sa alagad ko? Si Chigu Xingjun ay umungal, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang buhay at kamatayan na anteng-anteng ni Qi Xianling ay ganap na lumabo at nagkapira-piraso. Ito ay isang simbolo ng kanyang pagkakakilanlan at isang simbolo ng buhay na itinakda ng Guzong Clan para sa kanya. Xingjun, mangyaring huminahon. Kung maglakas loob kang hawakan ang sinuman mula sa Ancient Zombie Clan, tiyak na puputulan mo sila. Oo, ang taong ito ay nangangahas na maging kaaway ng ating sinaunang angkan ng zombie, at hinding-hindi natin siya pakakawalan. Dapat patayin ang halimaw na ito para maitama ang pangalan ng ating sinaunang zombie clan. Pagkatapos ng kamatayan ni Chigu Xingjun, maraming tao ang napuno ng galit at galit. Si Qi Xianling ay ang maharlikang pamilya ng kanilang mga sinaunang zombie, at siya ay isang napakatalino na tao na may mga kwalifikasyon na humalili sa kanya. Ang pagpatay sa gayong tao ay magiging isang kapahamakan sa mga ancient zombies. Napakalaking kahihiyan. Lahat ng master ng ancient zombies sa battleship ay galit na galit. Kailangan nilang linisin ang pangalan ng ancient zombies at alisin ang taong naglakas loob na salakayin ang fairy spirit master. Hinding-hindi siya makakatakas sa aking pagkakahawak, maging sa langit at sa lupa. Nadurog ang puso ni Lord Shigoxing. Si Qi Xianling ay ang kanyang napakahalagang disipulo. Ang taong maaaring magmana ng pag-iisa ng mga ancient zombies sa hinaharap ay talagang pinatay nang lumabas siya para sa pagsasanay. Hindi lamang para sa mga sinaunang zombie, kundi pati na rin sa mga tao para sa kanya, mas nakakahiya na hindi man lang niya maprotektahan ang apprentice niya. Kung kumalat ang bagay na ito, hindi ba ito pagtatawanan ng buong Star Ancient Clan? Hindi lamang si Chigu Xingjun, kundi pati na rin sa barkong pandigma ng Yu Clan, hinawakan ni Yu Huanlian ang palo ng barko sa kanyang kamay,
ang kanyang mga mata ay parang kidlat, na parang kaya niyang maglakbay sa malalalim na bituin at kaharian. Pamangkin Huatian, tiyak na ipaghihiganti kita ng sarili kong mga kamay. Kahit sino pa ito, sisikitin ko ang kaluwalhatian ng ating Yu-clan. Walang makakasakay sa ulo ng ating Yu-clan. Maging makapangyarihan at gumawa ng mabuti. Yu Lian ay umungal at umangat sa langit na parang isang nanlilisik na hari kong. Ang mga malalaking dagandong ay narinig mula sa mabituing kalangitan, at ang nakapalibot na lugar ng pagkalipol ay napuno ng mga bato na tumagos sa kalangitan at patuloy na nagiging pulbos sa pamamagitan ng gravity ng mga bituin. Nakatayo si Gaddafi sa Guardian of the Galaxy, puno ng mga alalahanin. Nangyari pa rin ang kanyang inaalala. Bago pumasok sa Annihilation Zone, ang mga simbolo ng buhay at kamatayan na nilikha niya para sa kanila ay nabasag lahat. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito ay pumasok sila walang sinuman sa ang Annihilation Area ay makakatakas. Anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang mayroon sa lugar na ito ng pagkalipol? Mataimtim ang mga mata ni Gaddafi at sinabi niya sa kanyang sarili na ang ganoong resulta ay isang bagay na hindi niya akalain. Karamihan sa mga eksperto sa Guardian of the Galaxy ay pumunta sa Annihilation Zone, at ang buong hukbo ay nalipol. Ito ay marahil dahil sa panganib at pagkukulang, para sa mga tagalabas. Kasabay nito, hindi lang sila, kundi lahat ng matataas na opisyal sa mahigit 30 barkong pandigma ng kalawakan ay galit na galit din. Isa-isa ring nabasag ang kanilang mga anteng-anteng sa buhay at kamatayan. Wala man lang nakaligtas. Sa labanang ito, hindi mahalaga ito ay alinman sa puwersa ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Si Long Shisan ay nagmamadaling pumunta sa labas ng Annihilation Area, ang kanyang mga mata ay labis na nagniningning. Nararamdaman ko na ang origin chi sa aking katawan ay patuloy na umuunlad at bumubuti, at malapit na akong maabot ang antas ng Star-Lord. Ang mga salita ni Long Shisan ay labis na kinabahan sa lahat ng naroroon, dahil hindi lamang siya, ngunit lahat ng tao ay nakadama ng ganito. Kuya 13, siguradong hindi na ako hihina sa'yo sa pagkakataong ito. Humalaklak si Muyibay at hinawakan ang kamay ni Long Shisan, sobrang nasa sabik. Ang isang Star-Lord level powerhouse ay lubos na sumasabog sa buong eternal na mundo. Dapat mong malaman na ang kanilang pamilyang mo ay ang tunay na ninuno, antas na tao. Huwag mag-alala, sandali na lang bago tayong lahat kumain ng espiritual na prutas at makapasok sa Star-Lord level. Pulong ni Yuan Ling, ngunit hindi niya maitago ang pananabik sa kanyang mga labi. Ang pinagmumula ng enerhiya sa kanilang mga katawan ay hindi maaaring ganap na mailabas. Ang espiritu ng langit at lupa na nakapaloob sa bunga ng espiritu sa wakas ay nagsimulang sumabog at patuloy na lumawak pagkatapos na maalis ang pang-aapi sa lugar ng pagkalipol. Sa huli, umabot pa ito sa epekto, ng isang blowout, na umaabot sa mga bituin. Sandali lang ang kailangan para maging king-level powerhouse. Kuya, ganito rin ang nararamdaman ko. Talaga bang sisira ako sa Star-Lord level? Mataimtim na sinabi ni Chen Lu, na nakakaramdam ng labis na kaba. Ang isang powerhouse sa antas ng Xingjun ay isang malakas na puwersa na maaaring mangibabaw sa mundo. Ang gayong lakas ay higit pa sa kayang pantayan ng ordinaryong nebula level na mga powerhouse. Iyan ay isang tunay na higanti, walang sino man ang manggahas na guluhin kasama siya. Kahit na sa napakalaking walang hanggang mundo, kakaunti ang mga taong nang ahas na makipagkompetensya sa kanya. Sigurado na nga na ang lakas natin ay lalampas sa Star-Lord level. Hindi lang natin alam kung sino ang pinakamalakas. Pero hindi pa rin natin pwedeng maliitin. Kahit ang mga master sa labas, marami ding Star-Lord level, mga eksperto. Bawat kalawakan may mga Star-Lord level warriors sa mga barkong pandigma. Kung makakalaban natin sila ay hindi pa alam. Kung kinakailangan, dapat nating iwasan ang kanilang matatalas na gilid. Pamulong si Jiang Chen, kung wala kang pangmatagalang pag-aalala, magkakaroon ka kaagad ng mga alalahanin. Ngayong umalis ka na sa Annihilation Zone, mahirap isipin na kung ang mga sinaunang Starry Sky clans tulad ng Yu-clan at ang kumilos ang Ancient Zombie clan laban sa kanya at sa iba, tiyak na magiging ganito sila. Isang matinding labanan. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang mga taong ito na nagsasabing sila ang Starry Sky Ancient Clan.
Napakayabang na sabi ni Dawang, mainit ang mga mata at malamig na bibig, na sinasabing wala siyang kinatatakutan. You boy, this time you came together with me. Napakaraming hinaing ang dinanas natin at hindi tayo makakalaban ng maayos sa kanila. Ako, si Long Shisan, ay tiyak na gagawin ang aking tungkulin at ako ang unang makakatalo sa kanya. Matigas na sinabi ni Long Shisan, ang isang malakas na tao ay hindi natatakot sa krisis. Don't rush forward. Ang Starry Sky Ancient Clan na iyon ay malamang na hindi ordinaryong tao. Kinuha ni Jiang Chen si Dawang at ang iba pa at tuluyang umalis sa Annihilation Area. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng walang katapusang galit, at kahit na hindi mabilang na mga nakamamatay na tingin. Solemn na ang mukha ni Jiang Chen. Sa pagharap sa 12-dosenang mga barkong pandigman ng kalawakan, imposibleng hindi mabigla sa sandaling ito. Bukod dito, ang napakalaking behemoth ay hindi maisip. Ang mabangis na kapangyarihan nito ay kamangha-mangha at hindi mailarawan. Siguradong nangingibabaw ito sa mundo ng Domineering. Ang pinakamahalagang bagay ay na ngayon sa mga galactic battleship na ito, ang mga malalakas na lalaki tulad ng mga dragon ay tahimik na naghihintay. Ang mga taong lalabas sa Annihilation Zone ay ang tanging grupo ng mga tao. May lumabas ba? Great! We can finally understand the reason. Anong malaking bagay ang nangyari? Lahat tayo nabura. Hindi simple ang lakas ng mga lalaking ito. Half-step Star-Lord level sila, at 6 sila. Kahit ang asong iyon ay may half-step Star-Lord level strength. Oo, mukhang masigla ang mga ito at kumikinang ang mga mukha. Sa Galaxy Battleship, maraming puwersa ang sabik na naghihintay, ganap na nakapalibot kay Jiang Chen at iba pa, na bumubuo ng isang pagkubkob. Sa sandaling ito, hindi inaasahan ni Jiang Chen na sila ay magkakaisa, at tila sila ay masigasig na nakatingin sa kanila, at naplano na nila ito. Ginagawa ba tayong dumplings? Tuwang-tuwang sabi ni Long Shisan. Makakatawa pa kayo. Inilibot ni Jiang Chen ang kanyang mga mata kay Long Shisan. Ang fighting genes ng lalaking ito ay talagang nakaukit sa kanyang mga buto. Kahit kailan at nasaan man siya, hinding-hindi siya tatahimik at gagawin ang anumang gusto niya. Ano ba? At worst, mapapabaligtad siya, hahaha. Si Dawang din ang Panginoon na takot sa gulo sa mundo, sa pagharap sa mga barkong pandigma na ito ng mga starship, silang dalawa, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay ganap na naging sariling dalawang general, na may mataas na moral. Alam ni Jiang Chen na kung gusto nilang maging magaling sa pagkakataong ito, maaaring hindi ito ganoon ka-simple. Hindi ko inaasahan na mabubuhay ka talaga hanggang sa huli. Si Gaddafi ang unang lumapit, na nakatingin kay Jiang Chen at sa iba pa. Miss na kita Lao Xingjun. Ikinuyom ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao at sinabing, hindi mapagpakumbaba o mayabang. Tinitigan ni Gaddafi si Jiang Chen at mahinahong sinabi. Bakit namatay si Wang Heki at ang iba pa? Walang ideya. Umiling si Jiang Chen. Nanlamig ang mga mata ni Gaddafi, I don't know. Hindi mo ba sila pinatay? Nasa puso ng mga tao ang hustisya. Kung makakahanap ng ebidensya si Mr. Xing, hinding-hindi ako tatanggi. Kung hindi niya ito mahanap, hindi ba niya gugustuhing mapasakamay siya? Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, seryoso rin ang mukha ni Gaddafi. Talagang matalas ang dila ng lalaking ito, ngunit wala siyang anumang ebidensya, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tiyak na ang taong ito ang pumatay ng mga tao at nakakuha ng karamihan sa mga kayamanan. Mga tao. 6 na tao ang lahat ay naging half-step Star King, at maging ang isang malaking dilaw na aso ay naging napakalakas, na medyo hindi makatwiran. Kung gayon kung anong kayamanan ang nakuha mo, ibigay mo ito, at magkakaroon ako ng pinakamahusay na mapagkukunang kristal na ibibigay sa iyo. Ikaw ang aking tagapangalaga ng kalawakan, at dapat kitang protektahan. Tumingin si Gaddafi kay Jiang Chen na may nagbabagang mga mata. Tumahimik si Xingjun, walang mapapala. Sa mga salita ni Jiang Chen, natigilan sandali si Gaddafi. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Ang iyong lakas ay tumaas sa kalahating hakbang na antas ng Star-Lord. Ngayon sasabihin mo sa akin na wala kang nakuha sa Annihilation Zone. Hindi ka ba pupunta sa libingan para magsunog ng dyaryo para lokohin ang demonyo? Mukhang hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Gusto mo bang ikaw mismo ang maghanap? Sabi ni Gaddafi sa malalim na boses.
Maaaring patayin si Shi, ngunit hindi mapahiya. Kung pipilitin ng Star-Lord ang paghahanap, wala tayong magagawa kundi iwanan ang Guardian of the Galaxy. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Gaddafi, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng duwag. Nakikita kong hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ako, ang tagapangalaga ng kalawakan, ay pinuprotektahan ka, ngunit ikaw ay walang utang na loob. Ikaw ay naghahanap lamang ng kamatayan. Tama, Mr. Xingjun, ang ganitong uri ng tao ay dapat hiwa-hiwain. Hindi dapat manatili ang mga taksil. Tama ka. Nakakahiya talaga na tayong mga Guardians of the Galaxy, may mga ganyang scum. Ngayon, kahit si Lord Star-Lord ay walang pakialam sa kanya. He deserves to be killed. Lord Xingjun, basta magsalita ka, pwede na natin silang patayin ngayon. Tiyak na may nakuha ang mga lalaking ito, kung hindi, paano sila magiging mayabang? Sa likod ng Gaddafi, ang 4 na Star-Lord level masters mula sa unang antas ay labis na nagalit. Ang taong ito na hindi alam ang taas ng langit at lupa ay naglakas loob na makipag-usap sa kanilang amo ng ganito. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? At nakita nilang lahat na si Jiang Chen at ang iba pa ay nasa kalahating hakbang na Star-Lord level at hindi nila maaaring maging kalaban nila. Gayunpaman, sila lang ang mga taong lumabas sa Annihilation Zone. Siguradong nakuha nila ang kayamanan, kung hindi, hindi pwede. Siguro sobrang confident. Tama ka, kung kaaway ka ng Guardian of the Galaxy ko, siguradong mamamatay ka sa mabuting kamatayan. Hehehehe. Ang ilang mga tao ay nasa sabik ng kumilos laban kay Jiang Chen at iba pa. Sa sandaling ito, ang lakas ni Chen Lu ay patuloy na tumaas, direktang lumampas sa antas ng Star-Lord, at sa wakas ay umabot sa ikalawang antas na rurok ng antas ng Star-Lord. Sa isang iglap, ang mga dating mayabang at mayabang na first-level Star-Lord level masters ay hindi nang ahas na magsalita. Natigilan ang lahat at hindi makapaniwala na makakamit ng taong ito ang ganoong kataas na antas ng lakas sa loob ng maikling panahon, parang tahimik na kulog. Ngayon na silang 4, ang unang level masters ng Star-Lord level, ay nagsanib puwersa, maaaring hindi sila ang kalaban ni Chen Lu. Imposible ito. Paano siya biglang naging Star King level powerhouse at nakakatakot pa rin? Hindi rin ako naniniwala. Anong klaseng kayamanan ba ang nakuha ng lalaking ito? Hindi ba ito masyadong hindi ka panipaniwala? Boss, paano kaya biglang tumaas ang combat power ng lalaking ito? Lahat ay tumingin kay Gaddafi, na natigilan din, na may mukha na puno ng pagkabigla. Ang kanyang lakas ay pangatlong antas lamang ng antas ng Star-Lord. Kung ikukumpara sa kasalukuyang Chen Lu, tila hindi siya mas malakas, ngunit ang sitwasyon hindi nakasing husay ng dati. Kung tungkol sa pagkawala ng kontrol, si Chen Lu, isang babaeng may pambihirang hitsura, ay nagkaroon ng ganoong lakas sa pakikipaglaban sa isang sandali, at agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Bilang karagdagan sa pagkabigla, nabigla pa rin siya. Kuya Jiang Chen, ang lakas ko ay naging napakalakas. Si Chen Lu mismo ay hindi makapaniwala. Ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas, at hanggang sa maabot niya ang rurok ng Star-Lord Level 2 Heaven na siya ay ganap na naging matatag. Mukhang hindi ordinaryong bagay itong baby fruit. Si Jiang Chen ay labis na nabigla, at nakaramdam ng pananabik at kasiyahan para kay Chen Lu sa kanyang puso. Congratulations, hipag! Ikinumpas ni Lan Lingji ang kanyang mga kamao at sinabing, ang gayong pag-unlad sa lakas ay masasabing isang mabilis na pag-unlad, na hindi inaasahan ng sinuman. Maraming tao na nanunood mula sa malayo ang labis na nagulat at natakot. Dapat mong malaman na maraming tao ang maaaring hindi makalusot sa kalahating hakbang na antas ng Star-Lord kahit na ginugol nila ang kanilang buong buhay at 10-10 milyong taon. Ngunit para kay Chen Lu, tila naabot niya ang ikalawang antas ng Star-Lord tulad ng isang makinis na ilog. Ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Sino ang mga taong ito? How could they be so pervert? Siguro may nakuha akong espiritual na kayamanan. Kung hindi, imposibleng bigla siyang maging isang makapangyarihang master. Narinig ko ang tungkol sa isang likas na kayamanan na maaaring magdala ng walang katapusang pagbabago sa mga tao, na tinatawag na baby fruit.
Sinasabi na ito ay maaaring gumawa ng mga katawan ng mga tao na makamit ang mga pagbabago sa lupa ng walang anumang mga epekto, at ang kanilang lakas ay mapapabuti sa panimula. Totoo ba talaga yun? Iyon ay sigurado. Kahit na ang isang Star-Lord level expert ay maaaring mag-upgrade sa 3 magkakasunod na antas kung kukunin niya ito. Ito ay tiyak na isang kayamanan upang maabot ang langit. Tingnan mo, ang lakas ng mga taong iyon ay nagsimulang sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Damn it! Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Maraming makapangyarihang tao ang tumingin sa direksyon ni Jiang Chen at ng iba pa, at hindi mabilang na magulong alon ang lumitaw sa kanilang mga puso. Pagkatapos noon, nagsimulan na ring sumailalim sina Yuan Ling, Mu Yibai, at Lan Lingji sa nakatutuwang pagbabago. Ang kanilang lakas ay umabot sa rurok ng ikalawang langit ng antas ng Star-Lord, at naabot pa ni Lan Lingji ang ikatlong antas ng Star-Lord. Sa oras na ito, nakangiti ang mukha ng lahat. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan noon. Bagamat gumawa sila ng ilang mga hula, sino ang mag-aakala na ang tahimik na espiritual na kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay maaaring palabasan sa napakaikling panahon, na umaabot isang malaking pagbabago, ang espiritual na kapangyarihan ni Wawaguo ay ganap na nabuksan, at nang walang espesyal na pagsupil sa Annihilation Zone, sila ay pumailan lang sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, medyo hindi mapalagay ang kada Fae. Sa lakas mo ngayon, maaari mo silang sirain sa isang hampas, at hindi ka mukhang isang tunay na malakas na tao. Ngunit ngayon ang 4 na babaeng ito ay dumanas ng nakakagulat na pagbabago halos kaagad, na umaabot sa kaparehong taas ng kanyang sarili, ang dating galit ni Gaddafi ay tuluyang nauwi sa katakutan. Hahaha, matanda, this time, I think you should correct your attitude. Otherwise, we will directly destroy your Guardian of the Galaxy. Malamig na sabi ni Long Shisan, malamig ang kanyang mga mata, at tila may intensyon siyang pumatay kay Gaddafi. Napupuot. Nanlumos si Gaddafi sa kanyang puso. Ang mga taong ito ay may kapangyarihang lumaban upang hamanin siya. Ang mga taong ito ay tiyak na nakakuha ng mga kayamanan na hindi niya maisip sa Annihilation Zone. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganoong pag-unlad? Hindi lang si Gaddafi, lahat ay nagbago ng husto. Hindi na ang mga tao sa Guardian of the Galaxy ang nagulat, kundi lahat. Ngayon si Jiang Chen at ang iba pa ay walang alinlangang naging tinag sa panig ng lahat ng Starry Sky Ancient Clan at ng mga malalakas na puwersang iyon. Hindi ba't napakadaling dumating ang lakas na ito? Ang iba ay nagsasanay ng libu-libong taon, ngunit napaka-relax mo. Sino ang hindi magagalit pagkatapos na makita ito? Parami ng parami ang mga barkong pandigma ng Starship ang nagsimulang palibutan sila. Si Jiang Chen ay nakasimangot din ngayon. Mukhang nakita ng mga taong ito ang potensyal sa kanila. Ang mga kayamanan sa kanila ay tiyak na mahirap itago. Ngayon, natatakot ako na hindi lang ako, kundi ang mga masters ng Starry Sky Ancient Clan ang pinupuntirya ka. Ngayon lumuhad ka at humingi ng awa. Baka mabigyan kita ng paraan. Tutal ikaw naman, my members of the Galaxy Guardian. As long as you can take the treasure if you contribute, then everyone can still discuss it. Mataimtim na sinabi ni Gaddafi, mayroon din siyang premonition na ang mga tao sa paligid niya ay sabik na agawin ang kayamanan. Naniniwala ang lahat na si Jiang Chen at ang iba pa ay may dalang mobile treasure house. You're quite a nice person. Pero hindi kita kailangan Mr. Monkey. Nakangiting sabi ni Long Shisan. Mabilis ding tumaas ang kanyang lakas. Nang maabot niya ang ika-4 na antas ng Star-Lord, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gaddafi. Damn it, anong klaseng yaman ang nakain mo? Bakit parang biro ang promosyon na ito? Matapos makita ng Gaddafi na ang lakas ni Long Shisan ay bumuti ng labis, agad siyang nawalan ng galit. Maaari pa rin siyang lumaban sa ikatlong antas ng Star-Lord, ngunit sa ika-4 na antas ng Star-Lord, maaari siyang sumuko ng direkta. Nagsimulang tumahimik ang lahat sa Guardian of the Galaxy. Paano mabubuhay ang mga tao ng ganito? Paano ba naman kasing dali ng pag-inom ng tubig ang iyong promosyon? Nakakahiya ito sa amin. Ikaw bata, hindi ko inaasahan na ang lakas mo pala ay magiging nakakakilabot. Hindi ba nakakahiya? Umalaklak si Dawang, ang lakas ng pakikipaglaban ni Long 13 ay mas nakakamangha. Ngayon, hindi lamang ang Gaddafi,
kundi pati na rin ang ilang mas mahihinang galaxy battleship ay hindi nang ahas na maging masyadong agresibo, at lahat sila ay naghihintay sa singil ng iba pang malalakas na lalaki. Iniisip kong makukuha ko isang bahagi ng pie sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Chen at ang iba pa ay mayroon na ngayong 5 Star-Lord level powerhouses, at ang pinakamalakas ay ang Star-Lord level 4th level warrior. Nang makita ito ni Gaddafi, napagtanto niya na hindi niya kayang lumaban. Malungkot ang mukha ni Gaddafi, at tumatakbo ang kanyang isip. Dahil natatakot na sila kay Jiang Chen at sa iba pa, mas mabuting hilahin ang lahat dito. Sa ganitong paraan, hindi sila lalaban ng mag-isa, bagamat tiyak na kailangan nilang lumaban. Sa sandaling iyon, kinuha ang kayamanan mula sa kamay ni Jiang Chen, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa baril na hinahanap nila ang kamatayan. Ngayon alam na ng Gaddafi na ang kanilang Guardian of the Galaxy ay direktang lalaban kay Jiang Chen, at ang tsansa na manalo ay maaaring 30% lamang. Si Gaddafi ay hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay na hindi niya sigurado, lalo pa sa sitwasyong ito. Kung lalabanan niya si Jiang Chen at ang iba pa, hindi ba siya magiging tanga? Pinagmamasdan ni Yu Huanlian ang bawat galaw ng Guardian of the Galaxy mula sa malayo. Naakit din ni Jiang Chen at ng iba pa ang kanilang atensyon. Ang pagbuti ng lakas ng mga taong ito ay talagang kakaiba. Siguradong kumain sila ng ilang makalangit na material at makamundong kayamanan upang maging sanhi nito, Ngunit ngayon ang lahat ay nanunood mula sa malayo, handang kumilos. Walang nangunguna sa pag-atake. Ang iba ay natatakot. Ang ilang mga bagay ay hindi sigurado tungkol kay Jiang Chen at sa kanilang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa sandaling kumilos sila ay magiging target ng pambabatikos ng publiko. Maliit lang ang pagkawala ng mga tropa, at maaaring hindi ito magawa ng iba. Ang pinaka-nakapanlulumong bahagi ay ang damit pangkasal. Sa sandali ng buhay at kamatayan, walang Starry Sky Ancient Clan ang maaaring maliitin, ngunit mayroon din silang mas maraming plano.